Hindi imposibleng sumunod sa NBA, muling umingay ang pangalan sa NBA media, mapapalaban sa Tokyo. Yan ang pag-uusapan natin for today's video. Muling umingay ang pangalan ng ating batang si Kai Sotto sa NBA media, especially sa media ng Memphis Grizzlies dahil na rin sa pagkakabanggit ni Yuki Kawamura ng kanyang pangalan during one of his interviews sa kanilang practice few days ago. Dito nga ay nabanggit ni Yuki Kawamura ang pangalan ng 7'3" Pinoy bigman nang maitanong kay Yuki ang sentro ng Grizzlies na si Zach Edey. Sabi ni Kawamura ay sanay na siyang may kalaro na 7-footer na kahit din ni Zach, yun nga ang dati niyang kakampi sa Japan B-League with the Yokohama Big Corsairs na si Kai Sotto. After noon ay may isang show sa Memphis kung saan ang host mismo nito ay sinabing araw-araw siyang nakakatanggap ng mga notification sa kanyang TikTok account na nagsasabing isign ng Memphis Grizzlies si Kai Sotto. Kaya naman na-curious din ang host ng nasabing show at sinerch niya si Kai. At dito nga ay natuklasan niya na ilang taon ng pro si Kai at nakapaglaro na rin ito sa NBA Summer League 2 years ago with the Orlando Magic. Well, kung iisipin ay hindi talaga naman imposible. It's just a matter kung kailan at kung may team na bang kukuha sa kanya. Tingin ko ay hindi pa talaga time ni Kai Sotto para sa NBA ngayon at tingin ko darating din ang chance niya na makapasok dito balang araw. Kung tutusin, bata pa naman si Kai at 22 years old at malay natin next season ay makakuha na ito ng tahanan sa NBA. Tuloy-tuloy pa rin naman ang pakikipag-usap ng kanyang agency The Wasserman sa mga NBA teams kaya sa tingin ko ay hindi ito imposible. Unti-unti na rin kumukuha ang ilang NBA teams ng mga Asian talents. Una na nga dyan for the Memphis Grizzlies si Yuki Kawamura at ang Chinese player na sinay ng Brooklyn Nets this season. Pero ayon sa mga report ay kaya daw napapirma ang Chinese player na ito ng Brooklyn dahil Chinese din ang may-ari mismo ng team. Kaya naman nabuhay ang mga usap-usapan na paano kung may Pilipino rin na magmamay-ari ng isang NBA team. Hindi na rin siguro imposible na magkaroon ng homegrown talent sa liga pag nagkataon. Pero sa ngayon ay si Kai Sotto pa rin talaga ang may pinakamalaking chance na maging first pure-blooded Pinoy na makapasok sa NBA. Game day! Nasa Tokyo na rin ang buong team ng Koshigaya Alpas para paghahanda sa game mamaya. Back-to-back games ito mamaya at bukas at after nyan ay balik Koshigaya sila for their home game matchup sa visiting team na Ryokyu Golden Kings. Nag-last practice pa kagabi ang team ng Alpas para siguraduhin maging maayos lahat ng game plan nila kontra sa bigating team na ito ng Albark.